Happy Monday mga kabulgar and welcome po sa Bulgaran na. Eto na naman tayo, week 2 na. Grabe guys, naka-move on na ba ang lahat sa heavy traffic nung Valentine's Day? At sa mga nakipag-date at mga walang ka-date dyan, kumusta naman po ang inyong naging Valentine's Day? Diba? Nako guys, hindi ako nakarelate. Hindi ako nakarelate no? Pero syempre, happy naman tayo kahit wala tayong ka-date. Ang mahalaga na i-celebrate ang Valentine's. At yung iba nga, Diyos ko, na-stress pa, di ba? Dahil sobrang traffic talaga tuwing Valentine's Day, alam natin yan. Pero ang mahalaga, di ba, in any way, na i-celebrate natin ang Valentine's Day at naipakita natin yung ating pagmamahal, di ba, sa kung sino man yan. Either family, friends, o mga office mates, di ba? Yun ang mahalaga. At dahil katatapos nga lang po ng Valentine's Day, nako, etong ating unang chika ngayon, mga kabulgar, ayan, na gustong mag-comment later ha. Oo, i-comment nyo lang sa aming comment box dyan sa aming Bulgar Facebook page. Oo, kung may mga comments kayo, ilagay nyo po dyan. Kasi etong ating unang chika, nako, nagva-viral at very fresh nangyari nung Valentine's Day lang. At ito nga po, ang involved, isang branch di umano ng BBQ Chicken sa BGC Taguig. Dahil doon nga po sa nagva-viral ngayong reklamo di umano ng isang customer, itong BBQ Chicken sa Taguig branch ay di umano yung nagkaroon ng discrimination doon sa kanilang ilang customers. Kasi po, alam naman natin Valentine's Day. So may mga promo na ibinibigay ang mga restaurant. At isa nga po dyan itong BBQ Chicken na di umano ang kanilang promo for that occasion is discount doon sa mga straight couples lang. So meron pong members ng LGBT community na pumunta dyan sa BBQ Chicken para mag-avail ng promo and hindi nga raw po sila na-allow na i-avail yung discount. So ayan, nag-post po dito sa social media at ngayon po ay viral na po yan. And ano po bang kinalaman yan sa showbiz, di ba? Pang general namang issue yan. Actually, ito po, kasi ang alam po natin, isa si Governor Chavit Singson sa mga nagmamay-ari ng BBQ Chicken. Isa po siya sa mga franchisees. At kaya naman po, tinawagan natin at inalam natin sa kanyang anak na si Ma'am Steph Singson, yung kinalaman ni Gov Chavit dito sa statement na to. Baka mamaya, isa si Gov Chavit sa mga nag-discriminate. Pero ito nga po, luckily, nakausap naman natin si Mrs. Steph kaninang umaga lang at very fresh po yung kanyang sagot, paglilinaw. Dito sa isyong di umano'y nagkaroon ng discrimination sa BBQ Chicken dyan sa BGC. At sinabi nga po niya na actually, meron din silang promo pero kinonfirm niya po na hindi kasama itong BGC Taguig sa kanilang mga branches na pagmamay-ari. At sinabi niya nga po, ito lang yung mga branch, babasahin ko po yung mga kasama dun sa branches. Wait, nasan yung ating yung list natin? Parang Robinsons, Magnolia. Ayan, Robinsons, Magnolia, Ayala Feliz, Festival Mall, Robinsons Antipolo, SM Clark, at SM MOA. So yan lang po yung mga branches na pag-aari ng mga Singson family. So yung dito po sa BGC Taguig ay sabi nila, wala silang kinalaman dyan kung nagkaroon man ng ganyang issue. So we tried to contact yung branch manager naman ng BBQ Chicken dyan sa BGC Taguig at nakausap natin. But right now, sabi nila na bring up na actually sa kanilang mga bosses yung issue. But as of the moment, wala pang inilalabas na statement. At siguro, mas mabuting hintayin na lang din muna natin yung kanilang side. Mahirap naman pong mag-judge kasi ngayon sa social media ang dami na pong nagko-comment na at na parang na-disappoint na bakit until now hindi pa rin equal yung tingin, 'di ba, sa straight couples at saka sa LGBT couples, 'di ba? Parang may discrimination pa rin at hindi pa rin kinikilala yung ilang nating mga kapatid sa LGBT community, yung kanilang karapatan, kaya po nagkakaroon ng mga ganitong issue. Alam naman natin ang daming members ng LGBT ngayon, 'di ba? Kaya very
very unfair naman talaga kung magkakaroon ng discrimination. Pero of course, we have to hear first the side of BBQ Chicken Taguig branch para at least maliwanagan natin kung ano ba talaga yung nangyari. Mahirap naman pong mag-judge na one side pa lang yung naririnig natin, di ba? Pero sana kung totoong nangyari to, maging lesson sa lahat na mabigyan natin ng equality yung hindi lang po tayong mga hindi members ng LGBT. Mostly dapat sila yung mabigyan ng equality kasi nga po nagkakaroon talaga ng malaking issue at feeling nila na di-discriminate sila. Okay? And speaking of ayan discrimination and ano ba to sa LGBT community, eto na nga yung ating next issue. Actually dito po nag-ugat sa di umano'y hindi pagtanggap sa anak ni Miss Izzy Trasona ng sex bomb ng mismong kanyang ina at ng partner niya ngayon, asawa niya na si Alvin Aragon. Dahil si Andre na dati nga pong lalaki, ngayon ay trans na, at nasa pangalang Sofia, ay nag-post recently, di ba, na sabi nga po ay hindi na siya na-invite sa family gatherings, hindi niya na nakikita yung kanyang mom at hindi nakakasama dahil di umano'y hindi siya tanggap ng kanyang mami at ng kanyang ng bagong asawa nga nito na si Alvin Aragon. FYI lang po, si Sofia ay anak ni Izzy sa una niyang asawa. Okay, so etong si Sofia ay nag-post nga po, kaya nag-viral yan at nababash ngayon si Alvin at si Izzy na sinasabing parang dahil lang daw sa religion at sa kanilang pagiging makadiyos, parang nakakalimutan naman nilang maging maging makatao, ayun. Maging makatao, nakakalimutan naman daw nila na 'di ba anak pa rin 'yan kahit ano sabihin natin, dapat sinusuport kahit anong gusto. Pero actually ako po katulad nung nasabi ko nung mga nakarang araw, 'di ba? Parang ako rin nahirapan ako dun sa naramdaman ni Sofia dun sa kanyang pinagdaraanan ngayon na hindi siya tanggap ng kanyang mga magulang. At dahil nga po dito sa nababash si Alvin Aragon ngayon, nag-research din ako saan nanggagaling yung statement ni Alvin. Kasi sa isang interview, nasabi niya nga po, na totoo naman, di ba, hindi katanggap-tanggap yung pagiging bading ni Sofia. Kaya actually, nag-research ako, lalo na po, nababash ngayon si Alvin dun sa recent interview nila with Tito Boy Abundan. Nandun sila ni Izzy at yung way, yung manner ng pagsasalita niya, may mga nakapansin at nagsasabing, anong tinira ni Alvin? Bakit ganun yung itsura niya, guys? Di ba? O may mga nambabash na nga sa kanya diyan. So, nag-research ako kung may pinaghuhugutan ba itong sinasabi sa kanya ng mga bashers. At hanggang nakita ko nga yung previous interview ni Alvin sa actress na si Ami Austria. Ayan, actually parang July last year yun nangyari yung interview. At doon nga po, grabe yung mga revelations ni Alvin. Actually, hindi ko rin in-expect na may mga ganito pala kabigat yung pinagdaanan niya. 'Di ba? Kasi naintriga ako yung bakit parang ini-involve siya or ina-accuse siya sa paggamit ng something, ng drugs. Ayan sorry po sa term. Sana yung kung may mga batang nanonood ngayon, patnubay lang po ng magulang. Sana po mabantayan nyo yung mga anak nyo. But actually, ito nga, binalikan ko yung interview ni Alvin Aragon kay Miss Ami Austria last year. At doon nga, nabanggit niya na grabe pala yung kanyang pinagdaanan. Nasabi niya doon na he was 3 years old nung namatay yung kanyang mother because of ovarian cancer. And then 9 years old naman siya, namatay yung kanyang dad. Tapos, di napunta siya sa pangangalaga ng kanyang lola sa mother's side. So, ibinilin siya ng daddy niya. At ang nag-alaga sa kanya, yung lola niya at saka yung tita niya. Kaya lang, dahil siguro, syempre, hindi guided ng magulang at kapos sa buhay, sabi nga ni Alvin, pasaway talaga siya nung bata siya at natuto siyang pag nakawan yung lola niya, hindi lang barya-barya, as in, nasa 10,000, tapos mga alahas, tapos ipinangsusugal niya, binibili niya ng mga damit, ng luho niya, di ba? Until
bago siya napasok sa Starstruck, 14 years old na siya noon. Doon lang siya humiwalay doon sa kanyang lola at kung saan-saan nga raw siya nakatira, saan siya nakitira at kung saan-saan din siya napunta. So, yung kanyang naging buhay ay hindi ganun kadali. At may nakilala din daw siya nung pumasok siya sa showbiz na isang rich gay TV host at inamin niya na nagkaroon nga sila ng relasyon, 'di ba? Which is nakakagulat para aminin ng isang lalaki yung mga ganitong pinagdaanan niya. At ang mas mabigat pa nga dyan, sabi nga niya, hindi na bago sa kanya yung naging relationship nila nung rich gay TV host. Kasi when he was 6 years old, na-abuse din daw siya ng isang gay doon sa kanilang lugar. Pero that time, syempre hindi niya pa alam na abuse na pala yung tawag doon. So, until noong 2009 nga, doon lang siya nagbago ng kanyang buhay. Nakilala niya si Lord, naging born again Christian siya. At doon niya nakita yung mga nagawa niyang pagkakamali. Sinurrender niya yung buhay niya kay Lord. At kahit na naging born again Christian siya, nagpakasal sila ni Easy, talagang ang dami rin nilang pinagdaanan. 'Di ba? Ang dami nilang naging pagsubok sa buhay. At sabi nga niya, dumating yung point na walang-wala talaga silang pera. Buntis pa naman daw that time si Easy at wala silang makain. Dumating sa point na nagbenta siya ng product sa palengke pero walang bumili. At sinumbatan niya si Lord, bakit ganito yung pinagdadaanan namin? Diba? Akala ko ba you will provide? Bakit ganito? At syempre, alam naman natin si Lord, hindi talaga makakalimot. So, sinurprise siya. Merong nagbigay sa kanyang tricycle driver na 500 pesos at para lang may makain sila ng kanyang wife. At sabi nga ni Alvin, kahit na ang dami nilang pinagdaanan, hindi naman sila sumuko. At doon niya nakilala, doon siya nagparang na-realize niya na si Lord talaga sinusubo ka lang sa buhay pero hindi ka pababayaan. At hanggang ngayon nga, sabi ni Alvin, change person na talaga siya. So nakakatuwa, 'di ba, na yung mai-share niya yung ganitong pinagdadaanan niya. Pero ngayon na nababa siya, sala lang sabi ko, actually tayo kasi napakadali nating mag-judge ng mga tao based lang doon sa napapanood natin. 'Di ba? Hindi natin minsan iniisip ano ba yung pinagdadaanan. At minsan hindi rin natin masisisi, 'di ba? Baka may mga napansin kay Alvin Aragon, like yung itsura niya ngayon na nalalaki daw yung mata niya, yung suggestion niya na parang hyper. So doon sa comment section, ang dami talaga ng babash sa kanya. Lalo na nga po, nung sinabi niya na si Lord ang dahilan kung bakit nag-resign si Easy sa sex bomb, 'di ba? Kasi hindi siya nakasama dun sa reunion concert dahil nga sa kanilang religion. Oo, at sinabi, pero nilinaw naman nung mag-asawa na si Easy din yung nag-decide 2009 pa lang pala nung naging born again Christian siya. So nag-decide siya na wag na nga lang sumama sa sex bomb dahil dun sa kanyang belief. Pero ako personally wala naman akong nakikitang masama kung gustong sumayaw ni Easy o kung ano man yung mga ginagawa ng sex bomb, 'di ba? Parang wala namang malaswa. Hindi ko lang din maintindihan talaga kung ano yung paniniwala syempre ng born again na sa kanila yun mahirap questionin. Dahil pag religion talaga ang pinag-usapan natin guys, nako, sasabog ang social media. Kaya nga po, ayan, dahil sa pagdawit ni Alvin sa pangalan ni Lord na sinabi niya, nag-resign dahil kay Lord, hindi dahil sa kanya, hindi dahil kinontrol niya. Oo, ang dami ngayon ng babash kay Alvin Aragon. Pero sana ako ang hiling ko lang din sa mga netizens, di ba? Minsan, be compassionate, o kindness is free. Bakit hindi muna natin intindihin kung saan yung pinanggagalingan ng isang tao bago natin i-judge? Kasi hindi natin alam, di ba, na baka nakakapag-contribute tayo dun sa pinagdaraan nila mentally, ano ba yung mga, o emotionally, di ba? Mamaya, imbes na makatulong tayo, yung mga harsh na sinasabi natin, makadagdag pa para ma-depress yung tao. So, ayun lang. Ang point ko kay Alvin naman, siguro i-take mo to na hindi isang bashing sa'yo, kung hindi isang hamon. Napatunayan mo sa lahat na talagang nagbago ka na talagang hindi ka na gumagamit ng drugs, di ba? Na talagang nasa side ka na ni Lord, di ba? Para kahit naman ano sabihin sa'yo ng mga tao, ikaw na nga rin mismo ang nagsabi, Alvin Aragon, di ba? Na the more na binababa ka ng mga tao,
the more ka tinataas ni Lord. So, yun ang mahalaga, yung paniniwala mo hindi mawawala sa'yo at kakampi mo dyan, syempre, si Izzy Trasona. Ayan. So, guys, oo, naku, na-carried away naman ako. Ito na, yung ating third topic naman, napakabilis ng oras, guys. Itong third topic naman natin, isa naman po sa nangyaring, bukod pala doon sa ganap ni Miss Sharon Cuneta sa The Evening with the Stars na, of course, naging controversial yung kanyang statement kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba, na nadawit pa si VP Sara Duterte. May iba pa palang isyung naganap dito kasi dumating din ang mga anti-Marcos na nakilala, may image na anti-Marcos na sina Miss Pokwang at Miss Pinky Amador. At eto nga, naging usap-usapan to dahil sa post ni Direk Daryl Yap na alam naman nating Marcos talaga, mga maka-Marcos, dahil siya ang nag-direct nung Made in Malacanang at yung isa pa, Martyr or Murderer. Ayan, yung sequel ng Made in Malacanang. So, siya ang nag-direct ng dalawang movies na yan at syempre nasa side siya ng mga Marcos. At ngayon nga, kinikriticize niya yung pagpunta ni na Pokwang at Pinky Amador dito sa The Evening with the Stars. Oo, basahin ko lang yung statement ni Direk Daryl. Sabi niya, dati, akala ko malakas na ang loob ko. Akala ko makapal ang mukha ko. Pero nung nakita ko ang picture ni na Pokwang at Pinky Amador sa paparty ni Bongbong Marcos, isa pala akong mahiyain. O, di ba? Bonggang love pa si Direk Daryl na mapang-asar, alam natin yan At sabi niya, yung isa inalipusta si Ella Cruz dahil sa pagsuporta sa Marcos. Yung isa, akala mo kung sinong santa sa pag-inarte at pagsigaw ng magnanakaw at human rights. Ayun, present at mabuffet ng suka. Ayan. Walang masama kung nagbago na ang kanilang paniniwala or baka wala silang hapunan ng gabing yon. Grabe naman si Direk Daryl. Ang masama ay yung sakit ng salita, panlilibak at panghuhusga sa kapwa. Nung panahon ng kampanya, hindi na mababawi yon. Oo. Kaya may respeto na uli ako kay Cherry Pie Picache. O, kasi kung matatandaan natin guys, di ba? Si Pokwang naman ay very vocal talaga sa pag-ayaw niya sa mga Marcos. At isa pa nga yan sa mga sumisigaw sa rally, di ba? Nasabi niya yung mga magnanakaw ay sana maparusahan, makulong. At ito namang si Miss Pinky Amador ay aminado siyang being a baby nung 70s pa, di ba? Na tutol din siya dito sa Marcos regime. So, parang sa kanila, napakabukas nila sa ganitong usapin. Pero bakit nga ba sila makikita doon? Actually, itong event sa Malacanang ay invitational. At parang nga sabi, sa pagkilala raw ng kontribusyon ng mga artista, di ba? Pero ako, ang pinagtataka ko lang, bakit nga naman kailangan makipagsosyalan pa? Kung hindi ka naman, di ba, alam mo naman kung ano yung pinaniniwalaan mo at pinagsisigawan mo. Andyan ang record sa social media, alam na alam ng mga tao yan. So bakit hindi na lang pwede naman tanggihan? 'Di ba? Bakit kailangan makapagsosyalan pa kung alam mo naman na yung pupuntahan mo ay hindi mo ka tulad ng paniniwala, 'di ba? So ngayon, hindi pa natin alam kung anong sagot dito ni Pokwang tsaka ni Miss Pinky Amador. Pero mas maganda na rin na 'di ba, ibigay nila yung side nila dahil I'm sure mababash din sila tulad ni Miss Sharon Cuneta na napag-initan nga dahil dun sa kanyang statement. Pero sabi nga, 'di ba, sa showbiz ganyan talaga No permanent friends, no permanent enemy, 'di ba? Only permanent interest. Kaya kung ano man yung mga nangyayari ngayon, bukas iba na 'yan, 'di ba? Ganyan talaga. So anuhin na lang natin, abangan natin kung masasagot sina Pokwang at Miss Pinky Amador dito sa banat ni Daryl Yap. Pero in fairness si Direk Daryl biglang lumabas na naman ngayon. Ang tagal niyang nanahimik dahil dun sa demanda sa kanya ni Bossing Vic Soto. Pero ngayon mukhang active na naman si Direk Daryl. So ano kaya latest dun sa demanda? So curious din tayo dyan, guys. O di ba? Naku, napaka-bilis naman ng oras. At sa mga nakatutok sa atin ngayon, nakakatuwa. Ayan, nakikita ko na sila nanonood sa atin. Si Joshua Buendia, si Ma'am Ana Marie Bonifacio, ayan,
Julie Kagungun, ayan ang aking friend teacher. Ayan, Elenita Tuazon at sino pa yung mga nakatutok sa atin. Eto, babasahin ko na rin pala yung aking mga inilistang pabati. Pabati talaga na laging nakasuporta sa atin. Ayan, bago tayo magtapos. Of course, sa ating boss dito sa Bulgar, Ma'am Nida Season, enjoy your vacation. Kay Ma'am Michelle Season na napaka-supportive sa ating show. Of course, kay Sir Ryan Season, ayan, na nagpadala ng flowers sa amin dito kahapon. Happy no Saturday pala, sorry. Sunday pala kahapon. Happy Valentine's, sir. Ayan, kay Ma'am Rhea Tan of Beauty Derm. Ayan, para sa ating skincare. Bakit magandang ating skin? Kay Tita Crispina Belen and Walden Belen. Tita Token Lizares at sa kanyang mga Sisters of St. Paul na nuns na, uy grabe, dumami ang followers natin dahil sa kanila. Lagi silang nakatutok dito. Kaya nako, yung mga sisters natin, mga marites na rin. Pero mga sisters, wag po kayong mag-alala. Wholesome po tayo dito. Ayan. So, of course, sa aking ninang Christopher Min, ayan na happy ako. Nagkabati na sila ni Bea Alonso. Sana tuloy-tuloy na yan, no? All's well that ends well, sabi nga. Kay ninang Erlinda Rapadas, Tito Obet Serrano, Evelyn Jao, Tita Evelyn na laging nanguhula sa ating blind items sa Spill the Bee. Actually, thank you din po sa mga nanood ng Spill the Bee kahapon. Ang dami pong nanguhula, pero syempre hindi ko pwedeng sagutin. Hanggang hula na lang po sila, di ba? Kaya Ate Julie Bonifacio, ang aking co-host sa Spill the Bee. Ayan. Teacher Julie, ayan, nabati ko na si Teacher Yoli Santos, Teacher Raquel Reyes, Josephine Malikdem, Cora Bunag, Ate Beng Nipunan, sa aking editorial staff, ayan, sina Mabel, Jenny, Mars, Justin, Brian, sa mga OJTs namin, Jasmine, Jonathan, Claudine, ayan, sa ating online department, ayan, kaya very successful ang ating mga shows dito sa Bulgar. Sa aking best friend na si Ellen Mata, Mary Jane Fabi, Atila Bartolome, Lori Bukaw, Ana Lindias, Melanie, and Dayel Malikdem, at Malu Bozar, ayan. Maraming salamat sa lagi niyong pagsuporta. Sa aking kumaring Fay Makalinaw na nakatutok din sa atin ngayon at kay Karen Tuazon, ayan, ang bongga, diba? At sa mga kababayan natin abroad na nakakapanood nitong Bulgaran na at may mga nagme-message sa akin, ako, overtime na daw tayo. Pero maraming salamat po at sana lagi po kayong magbabasa ng Bulgar every day. Ayan, tapos sa mga areas po na walang rasyon ng Bulgar, pwede nyo pa rin naman po kaming mabasa sa aming Bulgar Facebook page. Kaya yung mga nakakamiss po ng hard copy, pwede nyo pong i-visit, i-follow, i-like, i-subscribe yung aming Bulgar Facebook page, yung aming TikTok, Instagram, YouTube, at lahat po ng aming mga social media pages. Ayan, of course, kay Sir Mark Anthony Tuico, Edahano, ayan, ating isa siya sa mga nagmamanage ng ating online department. Maraming salamat po sa inyong lahat. So again guys, see you again tomorrow, 3 p.m. dito lang sa ating Bulgaran na. Ingat po tayo!